Since technically ay hindi pa talaga tapos ang unang araw ng free agency, baka habang ginagawa ko ang video na ito ay may bagong balita na signing na hindi na natin mababanggit. Pero as of mga 3 PM nga dito sa atin sa Pinas, about 12 hours matapos ang unang minuto ng pagne-negotiate ng mga team sa mga players sa free agency, ito ang naipon nating mga deals so far. Wala na rito mga idols na Pascal Siakam and OG Anunoby kasi before pa nga nung oras ngayong araw ay may mga deals na sila na nasettle sa kanilang current na team. At marami pa nga pong ibang mga free agents na ganun din kasi pwede ka na nga mag-negotiate sa sarili mong free agents ng mas maaga. Kaya tignan natin yung iba pang mga free agents nga if may bago na silang team o retain sila sa current nilang koponan. Ito, Royce O'Neal mga idol, balik Phoenix Suns sa isang 4-year, $44 million deal sa $11 million per year mga idol. Okay tong kontrata ni O'Neal para sa Phoenix Suns team na ito na kailangan din ng 3-and-D type na playstyle niya. Mura tong kanyang kontrata mga idol at kung sakali lang na hindi siya trip ng Phoenix, na feel ko naman na hindi mangyayari yon, ay pwede siya i-trade o isama sa iba pang mga packages. Starting caliber wing po itong si O'Neal, nakakakuha lang din ng Phoenix noong trade deadline last season. So good signing to sa kanila. Obi Toppin din mga idol, balik Pacers sa isang 4-year, $60 million deal. $15 million sa isang season, pwede na rin mga idol kasi isa na rin talaga si Toppin sa mga top bench contributors ng Eastern Conference. And healthy rin siya most of the time. Lahat ng games ng Pacers ay nalaro rin ito ni Toppin noong regular season. 82 games yan. Alex Len, backup center ng Kings, ay balik Kings pa rin sa isang veterans minimum deal na $3.3 million. So far mga idol, si Len ang tumatayong backup center ng Kings after ni Domantas Sabonis, tapos ang kasama niyang isa pang big ay si Trey Lyles. So sa tingin ko, maghahanap pa itong Kings sa iba pang backup sa kanilang frontline. Para naman sa mga maka-Lakers na idol natin, ito pa lang po ang deal na nagagawa nila. Binalik nila si Max Christie sa isang 4-year, $32 million deal na may player option pa raw. Bata pa po itong si Christie mga idol ha. 21 pa lang to at entering na sa kanyang pangatlong season sa NBA. So good investment din to para sa high upside na player do. Ang personal thoughts ko lang ay napakarami ng shooting guards ng Lakers. Tapos may balita pa sila na gusto pa nilang kumuha ng isang premier na shooting guard. Si James Harden din mga idol, balik sa LA Clippers sa isang 2-year, $70 million deal. Ito medyo expected mo nang mangyayari mga idol na babalik si Harden sa Clips at buti nga hindi siya nanghingi ng max contract. Halos kapantay lang ng sweldo niya last season yung magiging sweldo niya next season para sa Clippers. So win na rin yon sa team nila para makapag-sign pa sila ng iba pang free agents na may kalidad. Sa kabilang banda naman, nilaro na po ni Brody ang kanyang huling game sa isang Clippers uniform at naghahanap din sila ngayon ng ka-trade para nga po rito kay Westbrook. So far wala pa namang balita patungkol dito. And si Paul George ganun din mga idol, bounce na siya sa Clips at pupunta na sa Philadelphia 76ers. Sila talaga mga idol ang naging front runners dito kay PG kasi kayang-kaya nilang magbigay ng max contract at wala pang gaanong players ang Sixers sa kanilang roster ngayon. 4 years and $212 million po ang kanyang kontrata at may chance siyang mag-contend sa isang kampyonato kasama si Joel Embiid and si Tyrese Maxey mga idol. End of an era na talaga sa Clippers. Si Kelly Oubre din mga idol, balik Philly, probably back up to kay Paul George at $16.3 million po ang kanyang kontrata. 2 years yan. Ganda rin nung pinakita nito sa Sixers mga idol at na-rewardan siya ngayon ng mas malaking kontrata matapos ang pinirmahan niyang minimum last season. Ito mga idol para sa Boston Celtics, ang centers nila na sina Luke Cornett pati Neemias Queta ay balik sa Celtics. Itong si Queta mga idol ay multi-year deal, sabay si Cornett naman ay 1-year deal lamang. Okay din tong laruan ni Queta mga idol, malaki talaga siya at strong din po yung presensya niya kaya siguro multi-year deal ang kontrata nito na feel ko ay may mga unguaranteed na taon pa. Si Cornett naman, floor spacing big man sumasabay sa mga tira kahit ang layo niya. Kevin Love ganun din, balik sa Heat sa isang 2-year, $8 million plus deal daw. Medyo above to sa minimum yung kontrata ni Love mga idol na ako personally, feel ko ay pang minimum na lang po ang level of playing ni Love. Kaya plus din to sa kanya na 35 years old na and obviously bumaba na talaga ang laro pero hindi pa minimum yung kontrata. And tulad ni Love, yung kasabayan niyang pumasok sa liga na si DeAndre Jordan ay balik din po sa Nuggets. Ito sa minimum contract lang na $3.6 million. Another big man din na si Andre Drummond ay Sixers na. Dahil din sa maganda niyang laro mga idol para sa Bulls last year, naka-earn siya ng 2-year, $10 million contract at magiging backup siya ni Joel Embiid. Matatandaan din mga idol, ilang taon lang po ang nakakaraan. Naging Sixer din po itong si Drummond pero balik siya ulit doon ngayon. As a Sixer noong 2021 to 2022 season, 49 games lang din po yung nilaro niya doon. Nag-average siya ng 6.1 points, 8.8 rebounds, and 2 assists per game.
Ito balik liga naman, Kevin Porter Jr. Malaharden din po ang galawan nito mga idol, ay nakakuha rin po ng bagong kontrata sa NBA para sa Clippers at 2-year deal daw ito na veterans minimum. So nasa around $2.2 million to para sa kanya. Matatandaan last season mga idol, sa Greece naglaro itong si KPJ matapos siyang i-waive ng Thunder dahil sa iba't ibang frontcourt issues niya. KCP rin ang starting shooting guard ng Denver Nuggets ay pipirma na sa Orlando Magic mga idol. 3 years, $66 million po ang kontrata niya, which is sa tingin ko ay patas lang din dahil naging dekalibreng shooting guard na rin to sa Nuggets mga idol. Hindi man siya consistent na bawat gabi lalapagan ka ng 20 pero solid talaga ang hatid niya lagi na production kahit na hindi man ito galing sa scoring. Sa Magic, magiging one of the leaders siya doon dahil batang team nga lang to at magagabay talaga ni KCP yung mga young stars nila na sina Banchero at Wagner dahil sa kanyang experience as a pro. Eric Gordon din mga idol, Sixers na. Walang sinabi po si Shams kung ano ang detalye ng deal na ito mga idol, though mukhang minimum contract lang din daw. Wala kang players talaga ngayon halos ang Sixers mga idol at so far si Gordon ang starting shooting guard nila. Kilala to bilang one of the best bench scorers din lalo na noong nasa Rockets pa siya pero tumatanda na rin po itong si Gordon mga idol kaya let's see kung productive pa rin siya. Matapos din i-wave ng Warriors, may bagong team na kagad si Chris Paul at pipirma siya ng 1-year contract sa Spurs sa halagang $11 million. Good signing din to para sa Spurs mga idol, gawa nga nung kailangan ni Wemby ng point guard na hahanapin talaga siya. At si Chris Paul probably ang the best sa ganyan. Do ayun, hindi naman din contender tong Spurs mga idol, so mukhang masasayang yung isang taon ni Chris Paul dito kung gusto mo na mag-champion siya. 39 na to mga idol at onti na lang din po ang natitira sa tangge. Si katokayo Jonas Valanciunas ay sa Wizards naman pipirma. Nawiwirdohan nga ako sa signing na ito mga idol kasi pwede naman si Valanciunas sa mga teams like Lakers or balik siyang Pelicans. Pero mas pinili niya ang Wizards for $10 million per year. 3-year, $30 million po ang kontrata niya. Kinuha rin po ng Wizards sa draft si Alex Sarr mga idol at center din ito. So ewan ko na lang, center logjam talaga sa Washington. Mason Plumlee, big man din ito ay pipirma daw ng kontrata sa Phoenix Suns mga idol. Magandang pyesa din to sa Suns at minimum lang din ang magiging kontrata niya. Playmaking big din to mga idol and for sure may mga handoff plays to na gagawin kasama sina Booker at KD. Good backup para kay Nurkic. Najee Marshall mga idol mula sa Pelicans ay lilipat na sa Dallas Mavericks sa isang 3-year, $27 million contract. Mura na rin to para sa tulad ni Marshall na hardworking wing din at probably ang magiging starting small forward nila. Siya basically ang papalit sa role ni Derrick Jones Jr. na ngayon ay pupunta ng LA Clippers naman sa isang 3-year na $30 million contract. Hindi rin po nagkalayo yung deal si Marshall at Jones pero ayun nga, dahil na rin aalis na sa Clippers si George, kinuha na rin po nila si DJJ na nagkaroon ng magandang playoff run para sa Dallas nitong nakaraang playoffs. Ang pinakamalaking balita talaga mga idol ay itong Sixers na nakuha na si Paul George. Though expected mo naman na yun, gawa nga nung napakaliit lang nung option sa mapupuntahan niya at willing magbigay sa kanya ng mahabang kontrata na gusto niya. Actually, pwedeng mag-offer ng mas malaki ang Clippers pero masasagad sila and even lalampas pa nga siguro sa sagad. Kaya hindi sila magkasundo talaga at ayun, bounce na siya sa LA. Si DeMar DeRozan din mga idol. Walang balita gaano sa kanya pero isa rin to sa mga big name free agents. Mainit din po yung Klay Thompson to Lakers mga idol pero so far wala pa rin talagang nangyayari. Yung Sixers din po mga idol yung pinaka-busy ngayon sa free agency day 1 dahil nga kailangan nilang punuin yung kanilang team. Kaabang-abang to mga idol and probably bukas baka may mga mas maiinit pa na balita. Ano po masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt. $689 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page, pwede rin kayo mag-check out sa TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.